Sa loob pa rin ng hot spring ay makikitang nagpapasalamat muli ang leader ng Oni clan sa pagtulong ng K-Cats sa kanilang bansa sa panahon ng kagipitan. Kasabay nito, sabay-sabay na nagpasalamat din ang iba pang mga miyembro ng kanilang clan. Magalang namang tinanggap ito ng grupo ni Daesung sa pamamagitan ng pagtango at pagngiti sa kanila. Pagkatapos naman nilang gawin ito, masayang sinabi ni Daesung na dahil ginawa ng lahat ang pinakamahusay nila, ay kailangan nilang kumain at uminom hanggang sa sila ay mawalan ng malay. Sumang-ayon naman ang lahat ng nandito at sumigaw na kailangan nilang magwalwal hanggang sa umaga. Samantala, habang mahinhing umiinom ng kanilang mga alak sina Harin at Chuyong, binulungan sila ni Seoyeon at tinanong sila kung nakita ba nila. Agad namang tinanong ni Choyong kung ano ang kanyang tinutukoy. May kalokohan namang ngumiti si Seoyeon at sinabi na kung nakita rin ba nila kung gaano kalaki ang sa kanyang master na si Daesung. Hindi naman inaasahan ng dalawa ang kanyang sinabi kaya napabuga si Harin ng kanyang iniinom habang si Choyong naman ay pinagpawisan ng husto dahil sa sobrang gulat. Kasunod nito, pinatitigil ni Choyong si Seoyeon sa kanyang mga sinasabi dahil baka marinig sila ng ibang mga tao sa kanilang paligid dahil para sa kanya ay nakakahiya iyon lalo't babae pa man din sila. Pinapakalma naman siya ni Seoyeon at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil naglagay na siya sa kanilang paligid ng isang sound wave blocking skill. Habang ginagawa naman nila ang pag-uusap nilang ito, biglang nagsalita si Harin at nahihiyang tinanong kung gaano ba kalaki ang pag-aari ni Daesung. Pasimple namang itinaas ni Seoyeon ang kanyang braso bilang pagpapakita na iyon ay kasinlaki nito. Hindi naman malaman ng dalawa kung mamamangha ba sila o magugulat sa kung gaano kalaki ito. Ngunit habang ginagawa nila ito, may biglang humawak sa ulo ni Seoyeon na labis niyang ikinagulat. Maging si Choyong at Harin ay pinagpawisan din ng husto nang makita nila kung sino ito dahil sa sandaling ito ay nakita nila ang galit na si Daesung na ngayon ay nag-uumapaw pa sa kanyang enerhiya. Kasunod nito, sinabihan niya si Seoyeon na simula ngayon ay dadaan siya sa isang malaimpyernong training dahil marami naman siyang oras para pagtsismisan ang pag-aari ng ibang tao. Agad namang nagpaliwanag si Seoyeon at sinabi na ang nangyaring iyon may kinalaman sa kanyang paglitaw sa kanilang harapan ay isang aksidente lamang kaya hindi niya kailangang parusahan siya ng husto. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga paliwanag, ginamit na ni Daesung ang kanyang kakayahan na area exchange. Kasunod nito, biglang naglaho ang dalawa mula sa kanilang kinatatayuan. Nang makita naman ito ng dalawa niyang kasamahan, nagtaka sila at napaisip kung saan kaya magtutungo ang dalawang ito sa ganitong oras. Iniisip pa nga ng mga ito na marahil ay mayroong gagawing kababalaghan ang dalawang ito. Samantala, sa Porter clan ng panot na lalaki, makikitang sinasagot ng sekretarya ang tawag. Kasunod nito, medyo nagulat siya at napatanong kung talagang mula sa Japan Hunter Association ang tawag na ito. Nagtaka naman ang may-ari matapos marinig ang kanyang sekretarya, kaya lumapit siya sa kanya, at sinabi na dahil mukhang importante ang tawag na iyon, ay siya na ang makikipag-usap. Kasunod nito, nagpakilala ang panot na lalaki, at matapos ang kanilang maikling pag-uusap, ay sinabi nito na kung talaga bang ipagkakatiwala nila ang mga produkto ng mga halimaw sa kanilang bansa sa kanila. Kinumpirma naman ito ng kanyang kausap. Pagkatapos nito, ibinaba na niya ang kanyang telepono at agad siyang tinanong ng sekretarya kung magtutungo ba sila sa Japan. Nagtataka namang kinumpirma ito ng may-ari dahil iniisip niya na kung bakit nito sinasabi na sila dahil hindi naman siya kasama dahil walang maiiwan sa kanilang opisina. Makikita namang nalungkot ang sekretarya at hindi na nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Sa sandaling ito, tinatanong ni Daesung ang isa sa kanyang mga kasama kung nasaan na ang kanilang teleport cube dahil sa mga oras na ito ay babalik na sila sa kanilang bansa. Ipinaliwanag naman niya na noong mga oras na nakikipaglaban sila sa bundok ng Mount Fuji, ay hindi nila ito nakuha kaya naisip nila na ito marahil ay nawasak na o natabunan ng mga bato. Dahil dito, nagmungkahi na lamang si Daesung na sumakay na lamang sila sa kanyang dragon pauwi.
Agad naman itong tinutulan ng kanyang mga kasamahan na ngayon ay tila na trauma na sa pagsakay dito. Sinabi pa nga ni Harin na bakit nila kailangan sumakay ng dragon kung mayroon namang eroplano sa bansang ito. Sumang-ayon naman dito si Changsik at sinabi na hindi rin niya nais sumakay sa dragon dahil talagang hindi komportable ang pagsakay dito kaya kung gusto niyang sumakay sa kanyang dragon ay siya na lamang mag-isa. Samantala, si Dongchul na ngayon ay kasama ang leader ng Oni Clan ay sinabi na isasakay na sila ng leader papuntang airport kaya hindi na nila kailangan magtalo tungkol sa bagay na ito. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasamahan, ay mabilis ito na nagtungo sa sasakyan na nagpapakita lamang kung gaano nila kinatatakutan ang pagsakay sa dragon. Ang tangi lamang na iwan sa kanyang tabi ay si Chuyong kaya napagtanto ni Daesung na talagang natatakot ang kanyang mga kasama na sumakay sa kanyang dragon. Sa kabilang banda, si Choyong ay matamang nakatitig sa kanya at iniisip kung ano na ang nangyari kay Soyeon dahil matapos niya itong isama ay hindi na niya ito nakita. Ngunit kalaunan, ay napakamot na lamang siya sa kanyang ulo, at naisip na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya, dahil wala namang gagawing masama sa kanya si Daesung. Samantala, sa loob ng Pantheon ay makikita ang napakaraming hilera ng mga halimaw na ngayon ay nanlilisik ang mga mata. Ang lahat ng mga ito ay patungo sa kinaroroonan ni Seoyeon. Sa kabilang banda, si Seoyeon na ngayon ay kasama si Chucky, ay parehong pinagpapawisan ng husto, at umiiyak na sa takot dahil hindi nila alam kung paano nila matatalo ang sobrang daming mga halimaw na ito. Samantala, sa isang live stream ni Yongchil, ipinakikita niya ang isang video kung saan nagpapasalamat ang leader ng Oni Clan sa kay Cats. Pagkatapos ay sinabi niya na maging si leader, Kisuka, ay binabanggit din na ang pangalan nila ay kay Cats. Kaya malinaw na ipinakikita nito na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pangalan ng grupo ni Daesung. Matapos naman niyang sabihin ito, umulan ng mga komento tungkol sa mga nagawa ng grupo ni Daesung sa Japan, at ang ilan pa nga ay nagsasabi na maganda nga ang pangalan nila na K-Cats. Si Yongchil naman, matapos mabasa ang lahat ng ito, ay nagsimulang tumawa at sinabi na tama nga sila dahil madali ngang maalala ang kanilang pangalan, bagay sa kanilang grupo. Kasunod nito, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone, at matapos niyang sagutin ito, napagtanto niya na ito ay ang leader ng Porter Clan. Nang tanungin niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagtawag, masayang sinabi ng panot na lalaki na mayroon siyang magandang balita sa kanya. Sinabi niya na ang Japan ay nag-request sa kanila na sila ang mag-asikaso ng mga produkto ng mga halimaw. Nagulat naman si Yongchil sa sinabi niyang ito, dahil nagiging international na ang mga trabaho ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag naman ng may-ari na ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang kaugnayan sa K-Cats, kaya napunta sa kanila ang kontrata sa pinakamalapit sa kanilang bansa na Japan. Masaya namang binati siya ni Yongchil sa pagkakuha ng kontratang ito. Kasunod nito, tinanong ng panot na lalaki kung gusto ba niyang sumama sa kanila sa Japan upang gumawa ng mga video doon. Natuwa naman si Yongchil matapos marinig ito sa sinabi na magandang ideya ngayon. Samantala, sa airport sa Japan, habang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain, makikitang nakasakay na sa eroplano ang grupo ni Daesung at kasalukuyang hinihintay na lamang na umalis ang kanilang eroplano. Habang hinahanap naman ni Daesung ang kanyang upuan, naisip niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na sumakay sa eroplano bilang isang first class na pasahero. Nang uupo na siya sa kanyang upuan, ay narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan gamit ang telepathy. Ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang katabi na presidente ng World Hunter Association na si Darren Anderson. Hindi naman sumagot si Daesung at tiningnan lamang siya. Dahil dito, nagpakilala siya bilang ang presidente ng World Hunter Association. Sandali namang nag-isip si Daesung at pagkatapos ay sinabi na bagamat mayroon na silang mataas na klase ng technology, ay gumagamit pa rin siya ng telepathy para makipag-usap. Hindi naman niya pinansin ang puna niya sa kanyang paraan ng pakikipag-usap at sa halip ay sinabi na mayroon siyang espesyal na proposal para sa kanya.
Nagtaka naman si Daesung tungkol sa binanggit nitong proposal, kaya ipinaliwanag ni Darren na ang mundo ay malapit ng mawasak at kapag nangyari iyon ay isang bagong mundo ang mabubuo. Hindi naman sineryoso ni Daesung ang kanyang mga sinasabi at patuloy lamang na inuulit ang kanyang mga sinasabi kaya dahil dito ay iminulat na ng presidente ang kanyang mata, tumingin sa kanya saka sinabi na kung hindi ba niya nanaisin na maging ang may-ari ng bagong mundong iyon. Idinagdag pa niya na base sa kanyang mga kakayahan ay sapat ang kanyang qualifications para sa posisyong iyon. Prangka namang sinabi ni Daesung na wala siyang interes sa kanyang proposal, kaya sandaling natigilan ang presidente at tinanong kung hindi ba siya naniniwala sa kanya. Sinabi pa niya na kung pupunta siya sa kinaroroonan ng association, ay ibibigay pa niya sa kanya ang mas detalyadong explanation tungkol sa bagay na ito. Hindi naman na siya hinayaan ni Daesung na tapusin ang kanyang mga sasabihin, at sa halip ay sinabi niya na hindi siya bibili ng kahit anong bagay sa kanyang mga ibinebenta. Tinawag pa nga niya ito bilang isang matandang lalaki, o sa madaling salita, ay wala siyang interes sa kahit ano pa ang kanyang ialok sa kanya. Kasunod nito ay ngumiti siya, at sinabi na ang kanyang alok na pagiging may-ari ng isang mundong nawasak ay ginagawa na niya, kaya wala na siyang balak dagdagan pa ang mga responsibilidad na kanyang hawak ngayon. Matapos marinig ito ay naisip niya na pinagluloko siya ng taong ito para gumawa ng ganoong klaseng sagot kaya tumayo na si Darren at sinabi na naiintindihan na niya na bagamat nag-uumapaw siya sa mga abilidad, ang kanyang pag-iisip ay parang sa isang ordinaryong kriminal lamang. Ngunit matapos niyang sabihin ito, nagsalita rin si Daesung sa pamamagitan ng telepathy at sinabi na huminto siya. Nagulat naman si Darren nang malaman na kaya rin gumamit ni Daesung ng telepathy, ngunit mas nagulat siya sa sunod na sinabi nito at tinanong kung nasa dark side ba ang kanilang headquarters. Ang tinutukoy niya dito ay ang mismong pinagtataguan ng mga pinuno ng Honsei. Sa kabilang banda, hindi nakasagot si Darren sa tanong niyang ito at nagsimula ng lumabas sa eroplano. Habang ginagawa niya ito, naisip niya na masyado ng maraming nalalaman si Daesung. Matapos naman siyang tuluyang makaalis, napangiti si Daesung at naisip na dahil alam na niya ang kanilang kinaroroonan, ay kailangan na lamang nilang maghintay pa ng kaunti sa kanyang gagawing paglusob sa kanila. Dahil kapag napuno na ang kanyang implementation rate, ay tuluyan na siyang magiging isang demon god at iyon din ang magiging katapusan ng kanilang organisasyon. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.